Okay, so for this video, gawin natin ang weekly horoscope. Harap ko sa may mga sun, moon, at rising na Virgo. For May 11 to 17. So, kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung di mo alam sun, moon, rising mo, para malaman mo sa dulo ng video, may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Private readings po and spell works. You can message me Friday till Sunday, nasa Oh My Gulay tayo sa Session Road, face-to-face reading. So, ito progressive reading to. Meaning, mararanasan mo pa yung reading na to in additional, mga around 6 more weeks. So, almost 1.5 month to. So, ano bang ina-expect natin, Virgo? We have here is una, si Hierophant. Generally kasi ang Hierophant tungkol siya sa spirituality, leadership, pero kasi in astrology connected din siya with Taurus. Ayan, magustuhan niyo to. Kasi Taurus tungkol naman siya sa money and resources. So, yes, so what we can expect Virgo is there will be financial gain na paparating para sa iyo. This is an important thing na i-take note mo kasi yung may sinasabi tayo na hindi araw-araw Pasko. So, pag binigay na to ng universe sa'yo, be sure to make the most out of it. Huwag naman yung tipong yung ubos biyaya. So, andito kasi with Hierophant, it's also about security. So, ito na yung moment na maging wise ka in terms of your finances. So, I mean, hindi naman ako financial expert, pero one thing na alam ko is inuuna ko yung mga kailangan kong may utang ako, then I set aside yung mga pambayad ng bills, nagba-budget na ako for the groceries, sa pagkain, sa pang-araw-araw. Kumbaga, andoon na i-settle mo yung kailangan mo na i-settle. If not ang advice ng card, kung hindi naman necessary yung mga items na iba, huwag mo nang bilhin. Kasi hindi siya makakatulong sa'yo. So, this is a time, sinasabi din ni Hierophant, na you need to also have yung what we call as financial education sa end mo, ha? Now, ano bang mga susunod pa? Knight of Wands. So, this is the younger male energy, and then we have your fire. So, of course, since may mga additional financial gain na parating, ang paghuhugutan ng universe na to para sa'yo is yung mga dati mong mga plans. Kasi may mga iba sa inyo napapansin na parang hindi na nag-work yung mga dati nyong ginagawa, yung mga, sabi natin, mga pakulo kayo, or andoon na yung mga practices yun na parang you need to double check na is it still working? Kasi hindi dahil nag-work before, magwo-work ngayon. So, it is about you reviewing. Tapos, balikan mo din kung ano yung after mga moment, na babalikan mo din yung mga bagay na naisip mo dati pero parang hindi pa timing. So, this is a moment na magkakaroon ng opening para magkaroon ka ng tamang timing, and this is a moment for review. Now, mula doon sa mga mare-review mo, we have here is the Page of Swords. So, pinapaalala ng cards na, kumbaga yung mga alam mo, yung mga naisip mo dati, yung mga naging suggestion sa'yo dati, hindi pang applicable. At alam mo on your end na hindi pa oras kasi parang may kulang, parang hindi sapat, na parang merong kang hinahanap na idadagdag. So, the universe would allow you at this point to have that. Kumbaga, dito na magbi-build kasi na-build ka na, may experience ka na in the past eh. May mga nakuha ka na naintindihan mo knowledge. So, dito ka magbi-build ngayon, sabi ng cards. Binibigyan mo yung chance, yung sarili mo ng chance na yung mga experiences mo, mga advices, gawin mo siyang parang puzzle na bubuuin mo to support yung mga lumang plans para magkaroon siya, ma-initiate mo din siya. Now, ito na nga. Seven of Swords. So, as usual, marami na namang mga magmamamaru sa paligid mo. May mga feeling nila know-it-all sila na sasabihin, hindi, dapat ganito, dapat ganyan. Yung instead na suggestion, yung parang ang dating inuutusan ka na ang labas, utang na loob mo na tumutulong sila. Now, ang sabi ng cards, huwag mo i-dismiss yung sinasabi nila. Siguro yung paraan nila, medyo deadmahin na lang natin sila, but i-filter mo.
yung mga sinasabi na. Kasi meron ka doon makukuha na part ng puzzle na binubuo mo in terms of your planning na malaki yung magiging tulong para sa'yo. Hindi mo kailangan i-absorb yung ugali nila, hindi mo kailangang i-absorb sila, yung lahat ng sinasabi nila. Tamang filter lang. Parang sa tubig, di ba? Pag gusto mong inumin tubig kung madumi, you filter it para makuha mo yung kailangan mo lang, which is yung tubig, para matanggal yung mga sediments or kung ano man impurities yun. Ganon din yung gagawin mo ngayon. So, more on filter, filter, filter. Now, we have here next is the Ace of Wands. Yan. Medyo maganda yung progression ng reading natin. So, the Ace of Wands, pinapakita niya dito na there is a possible sa inyo, especially if you have your moon in Virgo, medyo magkakaroon ng opening in terms sa ano nyo, a new financial venture eh. Kasi 'di ba? So andoon na of course nagtitiwala naman ako na binigyan niyo ng financial education yung sarili niyo. Andoon na sinasabi ng nakikita ng cards, ay wait, capable na to si Virgo na para sa promotion or expansion. So, 'di ba yung kung naalala niyo kung sa Bible yung the parable of the talents, ang sabi doon, kung sino yung napagkatiwalaan sa maliit na bagay, kaya pagkatiwalaan sa mas malaking bagay. I-prove mo yung sarili mo sa universe that yun nga kasi 'di ba with here kailangan mong make sure na maayos mo yung mga ibang mga atraso mo, yung mga kailangan mong mabayaran and proper budgeting. So andoon na pag nakita ng universe na capable ka, then you can expect there will be a new avenue para madagdagan yung finances mo. Kasi isipin mo parang ganito eh. Hindi naman natin, kunyari, ano ba, gunting, hindi naman natin ibibigay yon sa isang immature na bata kasi pwede siyang makasakit or masaktan nila yung sarili nila. Hinahayaan lang natin na gumamit yung gunting yung mga tao who are matured mentally and physically to handle it. Ganon din ang universe. Kine-check niya, are you matured enough? Sabi na tanong ng universe sa'yo, Virgo. Then, if you feel na oo, then prove it sa universe. Now, we have here is the Queen of Swords. So, this is an older female energy. And swords about air, about the mind and the intellect. Okay. So, syempre, andoon na kasi ba sa inyo parang paano ba maging mature sa mata ng universe? Yun yung mga question. So, the card is saying naman kasi, kung hindi mo alam, simple, magtanong. Magtanong ka sa universe. Alam mo yung minsan wag niyo expect na parang, ay, magsasalita siya, sasabihin niya sa akin. No. The universe will provide you lessons. Andaan na may mga pwede siyang ipadala ng mga incidents, pangyayari, even tao, para mag-gets mo yung paano mo i-grow yung sarili mo in terms of your finances na magmamature ka. So, andoon na you need to have an open mind sa universe kasi ang universe kasi iba siya makipag-usap eh. Andoon na mas madalas yung mga moments na hindi mo ina-expect, doon siya biglang magbibigay ng message para sa'yo. Now, next natin is the Six of Swords. So, this is about the harmony. Habang si Swords naman is about air, the mind and the intellect. So, besides kasi sa harmony, this is also protection and nurturing si number 6 eh. Eto na yung moment na since na-establish mo na yung financial knowledge mo, andoon what I'm getting here, some of you, House of Virgo, baka magkaroon kayo ng travel besides this week, in the next 1.5 month pa. So, andoon I'm seeing a possible travel, which is andoon na para sabihin natin na, ano mo yon reward ng universe yun sa'yo for a job well done. Kasi nga, andoon na binugbog mo yung sarili mo, sinurog mo yung kilay mo para maintindihan mo yung lessons na gustong ibigay ng universe para sa'yo. Yung deities na kasama mo ngayon is si Jupiter, number 6, liberation, opportunity, and a wish to expand. Ayan. And Vulcan, 15, diligence, humility, and a wish to forge. So, andito na, even your deities are advising that this is your time for growth eh. This is your time even in forging. Kumbaga, ito na yung moment para masolidify mo yung mga plano mo para magagamit mo yun
para mag-acquire ka ng additional finances. Yes, additional finances 'to. And ito yung gustong bigyan ng universe sa'yo so that hindi para gastusin lang and to enjoy it, but puwede magamit mo siya to build yourself up. So, it could be kung gusto mo i-build yourself mo, puwedeng andoon na magbibigay ka ng time for you to learn more or reinvest mo siya doon kung may business ka, dagdag mo papaikutin. So, again, yung wisdom, yung strategy, singin mo sa universe, ibibigay niya sa'yo ng walang alinlangan. I hope nakatulong your readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Subscribe, like, and share. For private readings, spell works, message me. Friday till Sunday, nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face readings. So maraming salamat sa'yo. God bless. Namaste, Hare Krishna, blessed be, and hope to see you soon. From Baguio City, have a great day. Bye for now.